Napatunayan nga po ng Phoenix Suns na isa sila sa mga legit na contender ngayong season matapos nilang ma-upset kahapon ang defending champion na OKC Thunder. Kaya dahil sa kanilang nagawa, mukhang tama ang nagawang desisyon ng front office na pag-trade sa kanilang superstar dati na sina Kevin Durant at Bradley Beal. Simula nang mawala ang dalawang ito, mas gumaan ang kanilang team. Mas naging maganda ang takbo ng kampanya. Kumpara last season, mas malaki ang tsansa ngayong makapasok sila sa playoffs ng West. Napatunayan na as of now, hindi pa rin kompleto ang lineup sa hindi pa rin paglalaro ni Jalen Green. Ngunit sa kabila niya, nagagawa nilang talunin ang ilan sa pinakamalalakas na team. How much more kung bumalik at makapaglaro na ito? Ibig sabihin, meron nga talagang ilalakas at ibubuga ang lineup ngayon ng Phoenix Suns na siyang dapat katakutan at paghandaan, lalo sa Western Conference ng kanilang mga makakalaban ngayong season. Samantala, panay pa rin ang pagsilabasa ng trade rumors sa social media tungkol sa pag-trade ng Los Angeles Lakers kay LeBron James. Mas mabuti kung gagamitin na lamang nga daw ito bilang asset kaysa masira ang momentum ng lineup. Ngunit napaka-imposible pa rin na mangyari ang ganitong klaseng senaryo sa pagkakaroon ni LeBron ng no-trade clause sa kanyang kontrata. Bukod dyan, sa una pa lang, wala ng plano ang front office na i-trade si LeBron o kausapin man lang para i-waive ang kanyang no-trade clause. Aminado ang team, kung gusto nilang maging isang ganap na contender, kailangan nila ang presensya ng isang LBJ. Napakarami pa ring magagawa ni LeBron dahil bukod sa pagbuhat nito sa team at sa pag-alalay kay Luka, isa rin naman ito sa mga dahilan bakit mataas ang benta ng tickets ng team. Kung mawawala ito sa kanila, posibleng bumagsak ang kita kagaya ng nangyari noon sa Dallas Mavericks. Kaya wala talagang balak ngayon ng Lakers na tanggalin ang nag-iisang LeBron James. Sa kabilang banda, sa pagkatalo kahapon ng OKC Thunder laban sa Phoenix Suns, mas lumaki ang tsansa na hindi na nila maputol ang 73 wins at 9 losses na best record ng Golden State Warriors year 2016. Kumpara sa Warriors noon, mas maagang nahihirapan ng Thunder na makakuha ng panalo sa ngayon. Kung ang Golden State nakuha ang kanilang pang-anim na talo sa huling parte ng laro, ang OKC nag-i-struggle agad sa first half pa lang ng kanilang mga laban. Pero hindi rin naman nakakagulat bakit hirap ngayon na manalo ang Thunder dahil ayon sa ilang mga analyst, kita na ng ibang kupunan ng kahinaan ng lineup na ito. Sa mga nakalipas na pagkatalo ng Thunder, nasasabayan na nga ng kalaban ng physicality at naiiwasan ng mga ito na makakuha ng napakaraming free throws. Sa madaling salita, ito ang dapat paghandaan ng ibang mga kupunan dahil kapag ito nagawa nila, hindi malabong matalo o ma-upset nila ang defending champions na Oklahoma City Thunder kapag nakalaban nila ito.